Huwag ka muna matulog, huwag ka muna higa. Dapat nga nakatayo ka para mag-flow yung ano mo, yung pagkain mo sa baba, pababa. Kasi dapat nag-flow yan pababa. Abala, kapayin mo na to. Babasahin ko na lang gawain. Sa pagkatuto bilang 1. Magbigay ng 4 na salitang may kaugnayan sa kahulugan ng salitang responsibilidad. Sa iyong sagotang papel, salitang sa kanapol. Sa kanapol. Kahulugan ng salitang responsibilidad. Responsibilidad. Sabay tuldok. Sa iyong papel, punan ang word bubble sa ibaba. Ako. Anong oras na lang ba bago makatulog ako? Ate, Gawa ng bilog. 12 minutes na lang. Sige, tama na. Ate, 4 Obe. minutes na lang. Obe. Sabi dyan, magbigay ka daw ng 4 na salitang may kaugnayan sa salitang responsibilidad. Sa pagkakaintindi mo, ano ba yung responsibilidad? Kasi drawing ka mo dyan. Sa gitna, sulat mo responsibilidad. Responsibilidad. Uy, huwag ka pumikit dyan. Kailangan, ano ka pa. Kasi, maano talaga yun. Maano yung cellphone ba? Ano, okay. 4 na bilog. Anong oras na lang ako? Bago makatulog. Baka makatulog. Ano pa ba? 9:22 pwede ka na matulog. 9:20 pa lang. Paul, sa pagkakaintindi mo, ano ba yung salitang responsibilidad para sa'yo? Yung responsibilidad, yung naiuugnay mo sa salitang, kunyari, responsibilidad. Diba, pag responsibilidad ka, kailangan masipag ka. Kasi may responsibilidad ka nga eh. Pero, sagot dyan, pananagutan. Kung may sarap Paul, sasagutan yan. Pananagutan dito. Pananagutan kasi, diba, pag may responsibilidad ka, kaakibat nun yung pananagutan. Kunyari, may responsibilidad kang, kunyari, ito, example, yung, si Aaron, diba, kunyari, bilang ate, responsibilidad mo siyang alagaan, gabayan, pag inaaway. Ngayon, pag pinabayaan mo siya, ate ka, mayroon kang, pinabayaan mo siya, nabugbog siya, kunyari, ganun, nabugbog siya sa labas. Ayun yung tinatawag na pananagutan. Pananagutan mo na yun kasi ate ka, hindi mo binantayan. Gets? Tapos responsibilidad mong alagaan siya, diba? Number 2, Ate, tungkulin. Lagay mo sa pangalawang box. Diba pag may responsibilidad ka, syempre, anong oras na lang? Pwede na. hindi pa ba? Sasabihin na lang kita. Diba may responsibilidad ka, syempre may tungkulin ka. Ano ba yung tungkulin sa pagkakaintindi mo? Yung ano, parang president ganun, tapos parang ano, magulang. Ganun.
kunyari, responsibilidad mo bilang, kunyari, sige, wag na tayo lumayo sa example. Diba, kunyari, ano ka nga, kunyari, ikaw, estudyante ka, responsibilidad mo, diba, estudyante ka, ang tungkulin mo, gumising na maaga, maligo ng ano, intindihin sarili mo, ayun yung mga tungkulin. Siyempre, responsibilidad din eh. Ayun yung mga, ano, parang kaugnay silang dalawa. O, number 3, pasanin. Lagay mo pasanin. Bakit naging katugma yung pasanin sa responsibilidad? Kasi di ba pag may responsibilidad ka, parang mabigat sa likod. Parang problema ba? Parang, Oh, hindi naman siya literal na problema kasi ganun naman talaga dapat ano naman, kailangan natin mapagdaanan eh, ganun. Di ba, responsibilidad, tapos pasanin. Parang kunyari, bilang estudyante, yung teacher mo katulad niya nagbigay ng tambak na assignment, ayun yung magiging pasanin mo. Parang mahirapan ka. Mahirapan ka pero responsibilidad mo na gawin yun. Ngayon wala pa Sunday. Ito pa. Last yung anong oras na? Pwede na ako magtulog. kaunlaran. Kaunlaran. Hmm, Siyempre kapag pwede na be, tulog ka na dun. ano? Di ba pag responsibilidad ka, may kaunlaran ka. Kunyari, ginampanan mo yung gawain mo, ganyan. Siyempre, para naging successful ka sa responsibilidad mo, siyempre meron din yung positive result sa'yo. O, ano pa yung, ano pa, assignment? Ayan lang yung sa CSP. O, ano pa ang iba? Huwag muna tayo sa math, madago masyado yung math niya. English. English tayo. Filipino, madali lang. Madali lang. Kailangan mo lang talaga magbasa na. Kailangan ko mapag-aralan kung ano to. Yung informational or factual text. Pero may assignment kayo dito. Ano sasagutan? Ito, nakopya ko na yun pati ito. Tingnan ko. Read the text and complete the table below, then convert the details of the given text into diagrams using appropriate graphics. Do this on your notebook. Ito lang, learning task 4. Ano yung pag-aaralan mo? Ayan o. Ito. Ako, pag-aaralan natin. Basahin mo. Informational or factual text. Basahin mo ito. Informational or factual text are materials that provide significant information of details about a particular person, place, things, event, issue, and the like. They vary in Di bari. terms. They varying terms of types, signal, question, and signal words. Sabi dito, informational or factual texts are materials that provide significant information or details about a particular person, thing, event, issue, and the like. They vary in terms of type, signal, questions, and signal words. Ito pala, ang sabi, ang informational or factual text. Informational or, bali, parang ito yung pinaka main character dito sa, ano na to, 17 tsaka 16. Ito pa. Pati ito. Page 16 tsaka 17. 16, Tsaka 17. tsaka 17. Itong learning task 6. Ito muna, ano natin. Information or factual text. Ito parang ito yung pinaka main character pala, yung pinag-uusapan na topic. So, pag nakita mo sa test tong informational or factual text, pag sinabi what is the meaning of informational or factual text, yung informational or factual text daw,
ito yung ano, yung parang materials or yung details na nagpapaliwanag or ano man tawag doon, nagpapakahulugan ng particular na person, place. Yung nagbibigay ng details. Yung details, kunyari, saan ka nakatira? Saan ka ba nakatira? Barangay, ganyan-ganyan. Ayun yung factual text. Parang details lang siya ng person, place, thing, tao, bagay, pangyayari, event, pangyayari, issue, and the like. Parang detail siya, information details. Kunyari, sinabi, saan ka nag-aaral? Sa dito si S, di ba? So, ayun yung tinatawag na nating factual text information. Parang detailed lang siya. Parang konti lang siya na sagot, pero detail siya. Yung tipong, pag sinagot mo siya, wala ka nang ibang wala ka nang ibang tanong. Kasi, kahit maikli lang yung sagot mo, detalyado na. Kunyari, sinabi kong, saan ka nakatira? Pag sinabi mong bahay, detalyado ba yun? Hindi, diba? Kaya kailangan sasabihin mo, barangay, saan pa ganyan-ganyan. Ayun daw yung tinatawag na informational or factual text. Parang detailed na information ng tao, bagay, pangyayari, event. Tapos sabi dito, ito pala, basahin mo to. Presented below are